Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto na naman po tayo mga kababayan, magbibigay tayo ng ating opinion at reaksyon sa mga mainit na topic sa ating mga balita sa ating bansang Pilipinas. No? Lalong-lalo na po dito sa mga pamilyang Duterte. Meron din tayo sa West Philippine Sea at yan nga po sa ating Kongreso. No? Napakainit po na topic itong mga to, lalong-lalo na sa mga Duterte at Kongreso. Mga Duterte, sila na po ang pumalit sa mga dilaw eh. No? Na kumbaga, gusto nilang maging number one opposition. O di ba? Sabi nila, one nation, one opposition. O, di one opposition pala, di kumampi na lang kayo doon sa mga dilaw. Doon sa mga LP. Kay Lenlen, o di ba? Ewan ko lang kung papayag sila. Pero dati naman kayo magkakasama, di ba? Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating mga channel members, followers, subscribers, sa mga nagla-like and nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers during our video premieres, at ganun din po sa mga super thanks na isinishare ninyo sa pamamagitan ng panonood o pagre-replay ng ating mga videos. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang uunahin po natin dito, ipapakita ko na lang po sa inyo, mahirap namang ma-CPR tayo dito ng News 5. Credit po sa kanila ito. Ito po ay nakuha natin sa kanilang official Facebook page na News 5. Ito po yung video na kung saan meron pong interview ang inyong VP Sara Tamilmil tungkol po dun sa kung nagkausap na sila ng kanyang pamilya tungkol dun sa mga pangbabalahura ng kanyang kapatid at ng kanyang ama sa ating presidente. At ano ang relasyon niya ngayon, no? Yung in terms of not whatever other relationship you are thinking about. Yung relasyon niya bilang isang VP sa ating Pangulo at bilang isang kaibigan. So, eto po, papanood natin. Pasensya na kayo, hindi po pwedeng maisama dito yung video, kundi through cellphone na lang po. Eto po, mga kababayan, pagtyagaan nyo na ha. News 5, credit po sa inyo to. Maraming salamat. Hopefully, hindi nyo ako i-copyright dito. Pag na-CPR tayo, tanggalin natin yung video. Pasensya naman kayo. Kasi, after nitong video, meron pong nananawagan na isang congressman. No? Yan po yung topic natin. At the same time, isasama din natin dito si Speaker Martin, no? Si aking ninong na hindi niya pa alam na ninong ko siya. Kasi po siya po talaga ang tinitira nitong mga to, hindi ko talaga maintindihan. What's the F problem, no? Yung F po masama po yun, kaya ginawa ko na lang na F. Iwasan na nating magmura dito, no? Nakakaano nagiging tayo wag na, hanggat maaari, iwasan natin to. No? Magaya dito kay Prime Minister ni Baal. Namura ng mura, no? Mahirap na mga kababayan. O eto po, panoorin natin itong video na galing po sa official Facebook page ng News 5 about 1 minute and 41 seconds video. Eto po. Kausap mo na po ba si father and brother regarding their issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap ng pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po? Hindi pa kami nagkausap ng mga kapatid ko. President Marcos, ma'am, did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. But how's your relationship with him, Ma'am VP? We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So I'm sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi nung recent yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, na parang may dadmahan daw sa relationship with the First Lady. Yes, apo. I have no comment as of this time. Ma'am, how about yung sa session po ng Mindanao?
malinaw? Kasi Opo, as po yan ang proposed po by the father po niya. Is it something President. that you support? And what's your stand on that? Opo, I have no comment on that for now. Thank you so Thank much. you. Ma'am, you Thank mentioned you. you're running for the election 2025 po Oh. ba ito? 2028? Anong position ba ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So, yan po. Pasensya na po mga kababayan kung hindi malinaw yung video kasi mahirap naman po. Wala po tayong pahintulot sa News 5 na isama yung kanilang video. Respeto lang po. Kung sakaling i-CPR tayo dito sa video na ito, pasensya na rin po. Tatanggalin na lang po natin yan. Babasahin na lang natin sa inyo yung mga balita dito. Mahirap naman po kasi. No? Pero anyway, at least, siguro napanood nyo na yung mga yan sa iba nyong mga favorite vloggers and influencers at nagkomento na sila. Ang sa akin lang, yung unang-una, unahin natin yung una na, do you think hindi pa sila nagkakausap ng kanyang pamilya about it? You're not even really concerned? No? If you are really a good friend to the president, sabi mo, personally and in working relationship, di sana kahit papano during that time, ba't nyo naman ginanon? Di ba? Nag-usap kayo. Bakit nyo naman ginanon? BP ako Presidente yun, katrabaho ko yun. Boss ko yun. Bakit niya naging boss? Hindi ko pala boss. Bakit niya naging boss? Kasi di ba cabinet member siya? One of the cabinet members of the president is the vice president. And also, she is a sitting vice co-chairman of NTF-ELCAC. Also, she is a DepEd Secretary. Boss niya, ang presidente. Tapos, di ba? Who are they? Yung tatay niya. Even though he's a former president. Dapat respetuhin. Bilang isang former president, learn how to respect others. Hindi lang ikaw yung nire-respeto. Di ba sinasabi natin, respect begets respect. Respect should be earned. So anong respeto ang ibibigay natin dun sa mag-aama na yun na binalahura ang presidente? Maski na hindi mo presidente, sinabi mo hindi mo bineto, but he is still the commander-in-chief. He is the leader of the land. Tapos babastusin ng ganun-ganun na lang. Ikaw ang BP. Ikaw ang pinakamataas ngayon dyan. Ang tatay mo, wala na yan. Former na. Di ba? Pero hindi marunong gumalang, maski na paano sinabihan mo, ba't nyo naman binastos? Ba't naman kayo nagsalita ng ganyan? Prayer rally yun. We should be praying for our country, praying for the leaders of the land. Di ba sinabi yan sa Bible? Pray for the leaders of your land. Kasi yan ang inappoint ng Diyos. Pero ito talaga, itong tauhan ni Baal, wala talaga. I don't think he knows God. Tapos pumunta kayo sa prayer rally. Hindi nyo man lang naintindihan yung ibig sabihin ng prayer rally. Di ba? Binastos nyo. Hindi nyo lang binastos ang Pangulo. Hindi nyo lang binastos ang pamilya niya, except Jaime Marcos. Wala pong alam sa kabastusan yan. No? Binastos nyo pati ang Diyos. Di ba? Ngayon, bahala na ang Diyos sa inyo. Hindi kayo marunong gumalang sa Diyos, tinawag nyo pa kayong prayer rally. Di ba? O tapos magpi-prayer rally kayo sa Cebu? O what you gonna do again? Are you really gonna utter words of prayer, praises? Di ba? Isigaw ninyo ang hinaing ninyo sa Diyos through prayer? Hindi. Ang gano gagawin ninyo? I-chastise nyo yung mga kalaban nyo sa politika? Magmumura kayo, magsisermon kayo? Ganun po ba? O, di ba nakakahiya? O, tapos sabi niya, working and personally, we're good. Okay, kasi ang Pangulo, he doesn't mean sa word. Wala siyang pakialam dyan. Does it affect the national security? Does it affect the economy? Yung mga pinagsasabi ng mga yon? Wala. Kasi bakit? Bumalik po sa kanila eh. Sila po ang kinagalitan. Hindi sila sinang-ayunan ng mamamayan. Ang sumasang-ayon lang sa kanila ay yung mga ibang taga Davao City. Hindi po yan ang sentimiento ng buong Davaoenyo. O di ba? O pero may kahalong kaplastikan eh. Di ba? Yung sinasabi niya. Yung una na lang, I don't believe so. Ibig sabihin, wala kang pakialam. Binastos na ang amo mo, binastos ang kaibigan mo. Di ka man lang nagalit.
O baka unempathic ka din. Wala ka ring nararamdaman. Wala kang empathy. Di ba? Napakabait kasi ni Pangulong Bongbong Marcos sa totoo ng mga kababayan. Tapos yung mga yung mga komento niya doon sa kay Ninang Lisa, no comment. Safe. Oh, baka sabi niya let my undersecretary answer that. Tapos yung plano niya sa 2025, bahala siya sa buhay niya. Di po ba? Yun lang masasabi ko. No? Tingnan niyo yung mata niya, yung gawagaro. Pasensya naman po no sa mga uma-idol kay BP. Ako nawalan po ako ng gana talaga. Kasi just like every time wala siyang pakialam, no comment, no comment. Mostly sa West Philippine Sea, no comment pa rin. 'Di ba? Nakita nyo. Mamaya magba-vlog tayo, iko-content natin 'yan. Yung pangbabalahura na naman ng mga Chekwa sa ating Coast Guard sa West Philippine Sea. Wala siyang statement. Nada. Wala. Zero. Zilts. 'Di ba? Bokya, itlog. Tulad nung kapatid niyang itlog na bugok. No? O, ngayon, mga kababayan, dito po sa ulat ng politico.com, sa kanilang isang article, eto po, isang congressman, no? Kong Hun, plea to Sara Duterte, convince your family to support Marcos. O, sino po itong si Congressman Kong Hun? Taga Zambales po ito. Ito po ang aming representante, no? Sabi nila, mahusay po yan. Hindi ko naman po inabot tong mga to. No, hindi ko nga po kilala yan. Ang kilala ko lang po, sa totoo lang, si Gordon. Yung po yung kinalakihan ko sa Gapo Si Gordon, ang mayor pa namin noon nung lumalaki ako. Si Richard Deck Gordon. High Olongapo nga. Bawal ang tamad sa Gapo. Bawal ang tanga sa Olongapo. Ewan ko lang dyan yung isang direktor na taga-Gapo, kababayan ko, pero mukhang tanga. Di ba? Sino bang mayor ang inabot niya? Baka yung kapatid o yung bago ngayon. Hindi ko po kilala yun. No? O, eto po yung panawagan ni Representative Kong Hun sa inyong BP Sara Tamilmil. Zambales Representative Jefferson Kong Hun urged Vice President Sara Duterte to talk to her family and persuade them to support President Ferdinand Marcos Jr. Quote, sana isa lang ang hinihiling namin, na sana kausapin din sana ni BP Sara yung kanyang pamilya para suportan ng ating Pangulo. Dahil wala namang ibang gusto ang ating Pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Correct! Tama naman. Now, Representative Kong Hun, shout out sa inyo, no? Kung sino man po nakakilala sa mga kay Representative Kong Hun. Alam ko, taga Subic tong mga to, no? Pati yung pamilya niyan, yata, mayor diyan sa Subic. Diyan sa bayan po, no? Shout out po, no? Sana makarating sa kanya. Hello po, God bless po sa inyo, Representative, no? Yan po ang aming representante sa Zambales. Kong, no? Si Kong. Kong na lang, Kong. O di ba, kasi Congressman Kong Hun. O di, Kong, wala pong masamang to, Ang tawag po Kong. Kong, sa palagay mo, gagawin yan ni Tamilmil, ng BP Sara Tamilmil, Congressman? Matagal na yon, nakakadalawang linggo na. Tapos napanood nyo yung interview sa kanya. Sabi niya, hindi niya pa rin nakakausap. What she is waiting for? Big sabihin, takot siya. Ayaw niyang masaktan yung damdamin ng pamilya niya. Mabuti pa siya. Hindi niya kayang sirain ang pamilya niya. Hindi tulad ni Senator Aimee Tambalina, no? Manotok. Kayang-kaya niyang sirain ang kapamilya niya. Congressman Kong Hun, sa iyong palagay, gagawin yan ni Sara Duterte? Hindi. Nananawagan yung kapatid niya na mag-resign ng Pangulo. Para sino ang uupo? Sino uupo pag nag-resign ng Pangulo? O sino ang uupo if they ousted him as president? Sino uupo? Si Tamilmil. O tapos sasabihan mo, nakausapin niyang pamilya niya na suportahan ang Pangulong Marcos? Hindi. Kasi once na ma-oust nila ang Pangulo, siya ang uupo, sino magbi-benefit? Di sila. Why does she have to talk to her family na suportahan natin? Huwag na nating i-oust, huwag na nating ipag-resign. Hindi. No.
Tsaka itong mga Duterte, mapapride ito. Hindi magbabow down ang mga yan, even though na maling-mali sila. Ganyan ang pride nila. May isang salita, even though na yung sinalita nila ay kagaguhan at kabobohan at katangahan at paninira. Yan sila. Wala silang pakialam sa kapwa nila kung makapanakit sila, makasakit sila. Eh di ba nga siya nanapak ng sheriff? Walang galang. Nakita mo yun? Walang galang. Even though kung ano man yung posisyon niya sa Davao City that time at sinapak niya yung sheriff, wala pa rin siyang galang. Walang respeto. Wala talaga silang good manners and right conduct. No. Ganyan po sila kagago, kaya Congressman Kong Hun, good luck kung kakausapin niya yan. Biruin mo, 2 weeks na walang sinabi. O, di ba? O now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa isang balita tungkol po kay Ninong Martin Romualdez, si Speaker of the House. O eto po, ano po ang sabi nila dito, no? House to defend Romualdez from attacks. Siya po ang padre de pamilya namin, sabi ni Representative Stella Kimbo ng Marikina. Correct naman. Di po ba? O bago tayo magkomento at magbigay ng opinion, basahin muna natin ito. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson in Marikina, Representative Stella Luz Kimbo said the Senate People's Initiative probe is not helping to achieve peace between the two chambers of the Congress. Oo nga naman. Kasi po itong Senado, sa pamumuno po ni Senator Amy Tambalina Manotoc, no, Duterte, no, sama natin yung Duterte, ampo na yata to ng Duterte, eh patuloy pa rin sila sa pag-iimbestiga niyan. Sinasayang ninyo ang oras ninyo sa pag-iimbestiga niyan yung People's Initiative na yan. Eh ano bang nagawang kasalanan nung nag-initiate ng People's Initiative? May bayaran ba? Ha? O tapos ang ginigrill nila ngayon yung sa EDSA, yung EDSA, no? Yung nag-i-initiate ng People's Initiative. Talagang gusto nila na palabasin na ang House of Representatives ang nag-initiate nito, ang nagpondo nito. O, ngayon, eh, karapatan naman nila yan sa hearing. Pero the problem is, you're creating animosity. You're creating division, divisiveness. Division. No? Talagang gusto nyong patunayan na kayo ang hari-harian dyan. No? Talagang house divided. Yung sabi nga ni Abe Lincoln, si Abraham Lincoln, no? Nung first time siyang maging mapunta siya ng Congress, sabi niya, I saw a house divided. A house divided, walang mangyayari diyan. Walang maipapasang batas ang mga yan. Sabi ko sa inyo, magpasa ng batas ang House, ipunta sa Senado, away sila, wala, uupuan. Tulad nung nangyayari ngayon. Nasaan yung ibang LEDAC bills na tinapos ng House at ipinorward sa Senate? Wala. Ano ginagawa nila? Tinenga, iniimbestigahan itong People's Initiative. Anong ginagawa nila? Iniimbestigahan yung kay Rapi Tulfo, kung ano-ano. Di ba? O, yung sa MILF decommissioning, iniimbestigahan nila. 16 LEDAC bills na ang natapos ng House of Representatives. Eh sila, wala. Puro investigasyon, puro pag-grandstanding sa plenary, kung ano-ano, pati sa Chacha. Ang layo-layo ng topic, wala naman relation sa Chacha, binabato nila. Sinisira nila yung kapwa nila mambabatas, feeling nila sila ang high and almighty. Eh, equal branch lang naman sila. Pareho lang sila ng powers. O, palagay nyo, magpasa ng batas ang Senate without the concurrence of House of Representatives. Uusad yan? Hindi. Hindi darating yan sa table ni Presidente. Walang mangyayari, kundi iringan na lang, batuhan ng masasamang salita. Mamaya, makikita nyo sa isang video natin. Di ba? O, kung meron tayong time. Also, Kimbo underscored the need to follow the guidance issued by President Ferdinand Marcos regarding the proposal to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Quote, klaro naman po sa sinabi ng Presidente ang kailangan po natin sa ngayon at very clear ang sinabi ng Presidente. Healthy and democratic debate on charter reform. Ang problema kasi, pag may mga inquiry sa Senado na nakaka-apekto dito sa pang-a-achieve natin ng peace,
that doesn't help. Especially pag naaatake si speaker. Siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. Correct. 'Di ba? Parang sa pamilya lang. Inaatake ang tatay ninyo o nanay ninyo, kayong mga anak, ano gagawin ninyo? Hindi nyo ba dedepensahan? 'Di ba? Ano kayo? Hindi nyo kapamilya tatay nanay nyo? Sisibol ba kayo pag walang magulang ninyo? Kung binabalahura na ang magulang ninyo, hindi nyo proprotektahan? 'Di ba? Huwag kayong matulad kay BP Sara Tamilmil. Walang pakialam. Yan yun. Tamilmil Walang bunganga. Hindi niya man lang mapagsabihan ng kanyang mga kapamilya na siyang bumabalaura sa presidente. O di ba pamilya mo rin yun? In terms of your work? Sabagay, mas matimbang nga naman. Blood is thicker than water sa kanya. Pero wala It is uncalled for. It is inappropriate. It is rude, baseless accusation against the president, the sitting president. Di ba? Gago mga gago. Uulitin ko, walang good manners and right conduct tapos gusto nyong iyo pong presidente? Wala na. Baka hindi lang 51 billion, baka matriple na ang bilyones. Di ba? Inaapi nila si speaker. Lahat na lang ng issue, binabato. Yung isang vlog natin dyan, tinawag na Epal Tico ng mga Duterte Burak supporter, Duterte Bastos supporter. Ika nga ni Mike Abe. Di ba? Siyempre, itong mga to, papalagan nila. Siyang leader Sino pang kakampi niyan? Di ba? Aside sa Pangulo. Siyempre, itong mga congressman, nakikita naman nilang nagtratrabaho ang kanilang leader, ano gagawin nila? They will protect him. 'Di ba? Parang tayo. Ang tatay nyo, inaapi, binubugbog dyan. Nagtatrabaho lang naman. Ano gagawin ninyo? Di siyempre, to the rescue na kayo. 'Di ba? Alam palang iwanan ninyo dyan. 'Di ba? Ang sabi na rin lang naman niya dyan sa People's Initiative. My involvement in People's Initiative has been purely advisory. Advice lang. Nag-advise lang. Kung hindi yun makuha ni Tambalina, advisory lang. 'Di ba? Saka sabi naman ni Congressman Marcoleta, kung siya talagang nagsulong niyan, nagpondo niyan, may 20 million kada distrito, ako na mismo ang makikiusap sa kanya para tanggalin siya as House Speaker. Kaso, kailan lang yun? Magdadalawang linggo na, walang ginawang action si Marcoleta, meaning Marcoleta found out na walang kinalaman dyan si House Speaker Martin sa People's Initiative na gustong palabasin ni Tambalina. 'Di ba? Nakakahiya po kasi itong si Speaker, tulong lang ng tulong, action. Action. Hindi inuupuan ang trabaho. Nakita nyo naman, lahat ng LEDAC bills, priority bills na gusto ng Pangulo, tinapos nila. I think 4 na lang yung natitira. Ipinorward na yan sa Senado. O sino ngayon na nagtatrabaho talaga? Ang Senado o ang House of Representatives? Di ba? Tapos ang bato ng batikos sa House of Representatives. Kay House Speaker na siya ang may kinalaman ng lahat. Yung pagkawala ng CIF ni Tamilmil, yung sa SMNI, inakasuhan na merong 2 billion na travel fund na fake news naman pala. Tapos itong tulong sa Davao, pinupolitika, ano ang sabi ni Saldico? Hinaharang yung tulong ni Speaker dyan sa Davao. O nung nakarating, binatikos naman. Bakit? Kasi doon sa lalagyan nila nakalagay from the office of the Speaker of the House, Martin Romualdez. Epal daw yun. Bakit? Di ba nga yung previous vlog natin, binigyan natin na sila ng resibo? Hindi lang naman siya ang gumawa nun. Even your Vice President. Di ba? Even yung mga idol nyong kumain ng 51 billion. Even yung idol nyong dating executive assistant ni Baal. Mas marami pa nga siyang mukha diyan sa mga billboard, sa mga hospital, sa mga tarpaulin. Tapos yung sako lang ng lalagyan ng tulong, binabatikos nila. Dinidestroy nila ang imahe ni Martin. Kaso ano lang ginagawa ni Speaker? Trabaho na lang. Ano sabi niya? Trabaho na lang.
Parang si Pangulo, never mind. Nababasa, nadidinig, nakikita, pero never mind. Magtrabaho lang tayo para sa bayan. Kasi kung papatulan yan, no, ni Speaker, lalo lang lalaki ang apoy. Bayaan mo na silang magalit. No? Parang yung tulad nung sinabi ng Pangulo. If you make your enemies angrier, it means you're doing a good job. Tama, mali. Pero yung iba naman, na magsasabi dyan, martir kasi yung mga yan. It's better be. Diba? Better be. Para taong bayan na lang ang huhusga kung sino ang tama at sino ang mali. Sa akin pong opinion, no, sasabihin nyo, bias ako, well, so be it. Pro-admin ako eh. Pero sinasabi ko naman sa inyo, even though na pro-admin ako, pag may nakita akong mali na ginawa ng bawat miyembro ng gobyernong ito, ay babatikusin natin. So far, tama po si Representative Stella Kimbo. Kailangan nilang protektahan ng padre de pamilya nila. Ako din. Wala pa po akong nakikitang mali na ginagawa ni Speaker. Kaya hindi ko pa siya mabatikos eh. Unless otherwise, the Senate hearing of Senator Tambalina really find out, merong umamin na patunayan na may kinalaman si House Speaker si Ninong dito sa PI na ito, babatikusin natin siya. Kung may pagkakamali tulad nung suhulan, bribery, babatikusin natin, bawal yan. Galit tayo sa gumagawa ng ganyan. Kaso wala eh. Wala pa eh. So ano gagawin natin? We have to defend him. I have to defend him. Kasi siya ang katrabaho ng Pangulo. Pro-admin ako. I support the Marcos administration. So sino man ang sumusuporta sa Marcos administration, susuportahan ko. Lalong-lalo na yung mga posisyon niya sa mga foreign policy, sa West Philippine Sea, sa pagtulong sa mga ating mga kababayan, maiangan na ekonomiya at economic status ng bawat Pilipino. So, suportahan ko yan. Ngayon, tanong nyo, bakit naman si Sara nasa gobyerno? Ang problema, mga kababayan, may pagkakamali siya. Di ba? Unang-una, ano ang posisyon mo sa West Philippine Sea? My president already gave his statement. What is your statement? Sasabihin nyo, hindi naman siya ang Pangulo. So be it. Bakit siya nagbibigay ng kanyang statement diyan sa mga giyera sa Europa, giyera diyan sa Middle East, at kung ano-ano pa. Pero pagdating sa mismong bayan niya na inaapi ng mga Tsekwa, hindi siya makapagbigay ng statement. Sa palagay nyo ba, hindi pagkakamali yan? Wala kang posisyon, wala kang anumang masabi sa pangbabalahura ng mga Tsekwa sa West Philippine Sea? Yung mga kaalyado niya, wala. Tamilmil sa West Philippine Sea. Ang binibira, si Martin, si Ninong Martin. Pati yung ate nyo na Tambalina, parang hindi niya kamag-anak. Di ba? Nakakahiya. Kaya nararapat lang mga kababayan, protektahan ng House. Kaya itong mga House members na to, even the Makabayang Black, wala silang masabi sa pumumuno ni House Speaker. Ang inaano lang nila kung may pagkakamali dyan sa PI, o bakit hindi sila nag-iingay? Wala. Wala. Di ba? Wala eh. Siguro napaliwanagan na yan, wala naman po. Ito siguro nag-meeting na lang sila, nag-executive session sila. Wala. Nasaan ang investigasyon nila Brosas, nila Castro at Manuel? Wala. Malamang yan, sabi na wag na natin palakihin, usap na tayo dito. Tayo-tayo na lang. Di ba? I commend them. Dahil, at least, siguro napaliwanagan. Ayan. Ano ang sabi ni Kimbo? We have to protect him. Suportado sila. Di ba? Kaya namin siyang idepensa. Di ba? Sila nga ang dumipensa sa kanya nung sinabing may travel pa na 2 billion eh. Kaya itong mga to, congressman na ito, I commend them sa pagdepensa sa ating House Speaker. Kawawa eh, mga kababayan eh. No? Lahat na lang na pwedeng ibato sa kanya, kinakabit sa kanya. Silang dalawa ni FL, silang binabatikos. Natatakot kasi itong mga Duterte na ito, no? Mga vindictive eh. No? Natatakot sila na baka hindi manalo yung alaga nilang si Sara Tamilmil sa pagka-presidensiya.
Eh sabi nyo, malakas naman pala. Eh bakit naninira kayo ng tao? Di ba? Kayo ang mapanira. Kayo ang anay. Vindictive pa kayo. Gusto nyong maghigante talaga. Dahil nga, unang-una, hindi kayo binigyan ng CIF. Tapos yung pondong binigay kay Pulong, sabi niya, 500 million na lang. Oh. Dapat nga, ibalik mo pa yung 51 billion dahil binaha ng husto yan, Davao eh. Di ba? Sa'yo napunta. Grabe. Pero wala, hanggang ngayon, wala. Wag na lang daw pakialaman. Nek-nek ninyo. Di ba? O, yan po mga kababayan, no? Kayo po, ano pong yung masasabi dyan? Una, dun sa sinabi ng inyong Vice President na hindi pa daw sila nagkakausap, leche. 2 linggo na yan. Wala ka pala eh. Ibig sabihin, kung ikaw ang maging presidente, walang mangyayari sa bansa. Sa totoo lang. Baka maghari-harian na ang mga Chekwa. Sa totoo lang. No? Tapos maganda daw ang relationship niya, working and personal, and no comment on the other issues. No comment. The famous line, no comment. Di ba? At ito po, si Representative Kimbo, dedepensahan nila ang kanilang speaker on any attacks. At ganun din po si Representative Kong Hun ng Zambales, nakikiusap kay BP na kausapin ng kanyang pamilya. Sasabi ko lang, good luck. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.